Naisip mo na ba kung bakit may mga taong magkasing edad pero magkaiba ang hitsura at pakiramdam nila? Ang isa nasa 70 na pero puno pa rin ng sigla, nagbibiyahe at masayang nag-aalaga ng mga apo. Ang isa naman, 70 rin, pero hirap ng kumilos at laging may iniindang sakit. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas ay hindi napapansin ng marami. 1,000 taon na ang nakalipas, may isang dakilang manggagamot na nagngangalang Avicenna ang nakadiskubre ng isang kamanghamanghang sikreto. Nalaman niya na ang pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda ay hindi lang dahil sa pagkain o sa naman nating genes. Ito ay nagmumula sa mga salitang binibitawan natin araw-araw. Sa video na ito, ibubunyag natin ang katotohanan kung paano nagiging parang lason sa iyong katawan ang sarili mong pananalita. Malalaman mo ang mga katagang hinding-hindi mo dapat sabihin, lalo na kung ikaw ay lampas 70 na. Pangako, ang impormasyong ito ay magpapabago sa pananaw mo tungkol sa kalusugan. At habang nanonood, mag-comment ka naman sa ibaba. Napansin mo rin ba kung paano nakakaapekto ang iyong mood o emosyon sa iyong pakiramdam? Para mas maintindihan natin ang lalim ng karunungang ito, silipin natin ng kaunti ang kasaysayan. Si Ibn Sina, or mas kilala sa kanluran bilang Avicenna, ay isa sa pinaka-maimpluwensyang doktor at pilosopo noong unang panahon. Bagamat nabuhay siya noong Middle Ages, ang kanyang mga turo sa medisina ay pinag-aralan sa Europa sa loob ng maraming siglo. Para kay Avicenna, ang tao ay hindi lang basta laman at buto. Naniniwala siya na ang kaluluwa, isip at katawan ay iisa at hindi mapaghihiwalay. Sa kanyang mga sinulat, malinaw niyang ipinaliwanag na ang mga negatibong emosyon at salita ay nagdudulot ng totoong sakit sa katawan. Sa makabagong siyensya, tinatawag natin itong psychosomatic. Pinapatunayan ng mga eksperto ngayon ang matagal ng alam ni Avicenna. Ang mga salita ay humuhubog sa ating kaisipan. Ang kaisipan ay nagbubunga ng emosyon at ang emosyon ang nagpapatakbo ng mga hormones sa ating loob. Kapag tumuntong na sa edad na 70, nagiging mas sensitibo ang mekanismong ito. Ang bawat mapanirang salita ay maaaring maging mitsa ng mabilis na paghina ng ating katawan. Kaya naman, isa-isahin natin at himayin ang mga salitang ito. Simulan natin sa isang salitang madalas nating marinig, ngunit unti-unting sumisira sa ating pagkatao mula sa loob. Siguradong naririnig nyo ito halos araw-araw sa inyong mga kasabayan. Ito ay ang salitang matanda at lahat ng mga katulad nito. Marami sa mga nasa edad 70, pataas ang madalas tawagin ang kanilang sarili na matanda na. Sinasabi nila, matanda na ako para sa mga ganyang bagay. O kaya ay, pang matanda na lang ang kaya ko. Pero, alam nyo ba kung ano ang tunay na epekto ng mga katagang ito? May isang tanyag na paniniwala na ang pagtawag sa sarili na matanda ay pagpapakita lamang ng pagiging tapat o pagkakaroon ng sapat na karunungan sa buhay. Ngunit para sa dakilang si Avicenna, kabaligtaran ang katotohanan at maging ang modernong medisina ay sumasang-ayon sa kanya. Sa tuwing binibigkas mo ang salitang matanda, nagbibigay ka ng direktang utos sa iyong utak. Sinisimulan mo ang isang programa ng paghina sa iyong sariling katawan. Isipin niyo ang halimbawang ito. Isang tao ang humarap sa salamin sa umaga. Pagkakita sa mga bagong kulubot sa mukha, sinabi niya ng malakas, ang tanda ko na talaga. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang nervous system ay agad magpapadala ng signal sa lahat ng kanyang internal organs. Ang utak ay magpapasya na
ang aktibong bahagi ng buhay ay tapos na. Dito na magsisimulang bumagal ang metabolismo. Hihina ang mga kalamnan at bababa ang resistensya. Lagi nating tandaan, ang katawan ay laging nakikinig sa kanyang amo. Kung ang sabi ng amo ay matanda na siya, maghahanda ang katawan sa unti-unting paghina. Binigyang diin ni Avicenna sa kanyang mga alagad na ang edad ay hindi lamang isang numero. Ito ay nasa kalagayan ng iyong espiritu at pananaw sa buhay. Kaya simula ngayon, burahin mo na ng tuluyan ang salitang iyan sa iyong bokabularyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang mapanganib na kataga. Para itong lason na hindi nakikita. At ito ay ang pariralang, huli na ang lahat para sa akin. Madalas nating marinig ito sa mga nakatatanda kapag ayaw na nilang sumubok ng mga bagong karanasan. Ayaw na nilang matutong gumamit ng makabagong cellphone. Ayaw nang mamasyal sa kalikasan or umiiwas ng makipagkilala sa mga bagong kaibigan. Ginagawa nila itong madaling dahilan para hindi na kumilos. Sasabihin nila, huli na para magbago pa ako. Dito nagmumula ang isang maling paniniwala. Akala ng marami, kapag tumuntong na sa edad na 70, dapat ay nagpapahinga na lang sa silya at naghihintay ng oras. Na parang ang panahon para maging aktibo ay tuluyan ng lumipas. Ngunit oras na para basagin ang ganitong pananaw. Sa tuwing sinasabi mong huli na ang lahat, parang kusa mo na ring isinasara ang mga pinto ng pagkakataon sa iyong buhay. Pinagkakaitan mo ang iyong utak ng mga bagong impormasyon. Tandaan natin, ang utak ay parang masel. Kapag hindi ito ginagamit o sinasanay, unti-unti itong hihina at liliit. Tignan nyo ang mga taong nasa edad 80 na nagsisimula pa ring mag-aral ng ibang wika o gumamit ng computer. Makikita nyo sa kanilang mga mata ang sigla at nananatiling matalas ang kanilang isipan. Kapag pinipigilan mo ang iyong sarili sa pagsasabing, huli na, pinapatigil mo rin ang daloy ng enerhiya sa iyong katawan. Ayon sa turo ni Avicenna, ang paghinto ng enerhiya ay nagdudulot ng pagbara sa ating mga organo. At ang pagbarang ito ang nagiging mitsa ng karamdaman. Hanggat tayo ay humihinga, ang buhay ay nagpapatuloy. Hindi kailanman magiging huli ang lahat para matuto ng bago. Tumikim ng masarap na pagkain o ngumiti sa isang taong hindi mo kakilala. Kaya naman, palitan natin ang nakalalasong katagang iyan. Simulan mong sabihin sa iyong sarili, sa wakas, may oras na ako para gawin ito. Damhin mo kung paano magbabago ang iyong disposisyon dahil lamang sa pagpili ng mga tamang salita. Ngayon, talakayin naman natin ang ikatlong bitag sa ating pananalita. Madalas itong nagkukunwari bilang simpleng pag-alala o pangungulila sa nakaraan. Ito ay ang linyang. Noong panahon namin, mas maayos ang lahat. Parang wala namang masama sa pag-alala sa kabataan, di ba? Pero may manipis at peligrosong hangganan dito. Iba ang magkwento ng mga nakakatawang karanasan sa mga apo. At iba rin ang palaging pagmamaliit sa nangyayari sa kasalukuyan. Maraming tao pagtapak sa edad na 70 ang nahuhulog sa paulit-ulit na pagkadismaya sa buhay ngayon. Pinupuna nila ang mga kabataan, ang pagkain, at ang takbo ng mundo. May maling akala na ang pagiging mareklamo ay normal na bahagi ng pagtanda. Akala ng iba, ligtas ito o nakakabawas pa nga ng stress. Pero sa katunayan, ito ang diretsong daan patungo sa matinding depresyon at mga sakit sa puso. Kapag laging sinasabi ng isang tao na mas mabuti noong una, tila tinatanggihan na niya ang mabuhay sa kasalukuyan. Parang sinasabi niya sa mundo, hindi ko na gusto rito. Gusto ko nang bumalik sa dati.
ngunit wala ng daan pabalik. Dahil dito, nagkakaroon ng malakas na labanan sa loob ng ating pagkatao. Nararamdaman ng ating katawan ang pagtanggi nating ito sa realidad. Isang halimbawa nito ay ang taong maghapong nakaupo sa labas at galit na pinagmamasdan ang mga dumadaan. Ang galit na ito ang nagpapataas ng presyo ng dugo at nagpapahina sa ating mga ugat. Sabi nga ng pilosopong si Avicenna, ang kagalakan sa kasalukuyang sandali ang pinakamabisang gamot sa puso. Tanggapin natin ang mundo, kung ano ito ngayon. Bawat panahon ay may kanya-kanyang ganda at hirap. Itigil na ang paghahambing sa nakaraan at sa kasalukuyan. Mas mabuting maghanap ng dahilan para maging masaya ngayon mismo. Sabihin sa iyong sarili, maganda ang araw na ito at masaya akong narito ako. May isang mapanganib na kaisipan na direktang tumatama sa sentro ng ating sigla. Ito ay ang pagsasabi ng, pagod na ako sa buhay na ito. Ang mga salitang ito ay isang malaking sakuna para sa iyong kalusugan. Karaniwan itong nabibigkas sa gitna ng matinding lungkot, pangungulila, o pisikal na sakit. Aminado tayo, hindi madali ang tumanda. Nandyan ang mga karamdaman at ang pangungulila sa mga nawala. Ngunit hinding-hindi natin dapat bigkasin ang mga salitang ito ng malakas. Akala ng marami, gagaan ang kanilang pakiramdam kapag inilabas nila ang ganitong hinaing. Ngunit ang totoo, kabaligtaran ang epekto nito. Ang katagang pagod na akong mabuhay ay tinatanggap ng ating subconscious bilang isang utos na dahan-dahang sumuko. Para itong isang programa para sa mabagal na paghina ng katawan. Dito na nagsisimulang huminto ang ating system sa pagprotekta sa sarili. Bakit pa nga ba lalaban ng katawan sa sakit o magpapalakas ng mga cells kung ang mismong may-ari nito ay ayaw na? Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga taong mabilis na nanghihina dahil nawalan na sila ng dahilan para mabuhay. Maaaring maayos pa ang kanilang pangangatawan, ngunit dahil sa kanilang iniisip, mas pipiliin na lang nilang humiga at huwag nang bumangon. Sinusunod lang ng katawan ang idinidikta ng ating mga salita. Sa medisina ng silangan, pinaniniwalaan na ang ganitong mga pananalita ay humaharang sa daloy ng ating ki o ang enerhiya ng buhay. Kaya kung nahihirapan ka o pakiramdam mo ay pagod ka na, sabihin mo ito sa ibang paraan. Sabihin mo, pagod ako ngayong araw. Kailangan ko lang magpahinga para muling magkaroon ng lakas. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Ang tinutukoy mo ay ang pagod sa partikular na sandaling ito at hindi ang pagod sa mismong buhay. Ang buhay ay isang dakilang biyaya at mapanganib na balewalain ito sa anumang edad. Laging mag-iwan ng pag-asa para sa isang masiglang paggising bukas. Sa ikalimang bahagi ng ating pag-aaral, tatalakayin natin kung paano tayo magsalita tungkol sa ating kalusugan. Ang pinakamapanganib na linyang maaari mong sabihin ay, sakitin akong tao, o kaya naman, puro na lang sakit ang nararamdaman ko, at parang nagkakalas-kalas na ang katawan ko. Madalas nating mapansin sa mga nakatatanda na paborito nilang pag-usapan ang kanilang mga diagnosis habang nakapila sa doktor o kapag may kausap sa telepono. May maling akala na ang detalyadong pagkukwento ng mga iniinda ay paraan para makakuha ng simpatya at suporta. Iniisip nila nagagaan ang kanilang pakiramdam kapag inisa-isa nila ang kanilang mga sakit. Ngunit ang henyong manggagamot na si Avicenna ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang mga pasyente ang paulit-ulit na pagrereklamo tungkol sa karamdaman. Alam niya ang tinatawag na law of concentration. Kung saan nakatuon ang iyong atensyon, doon lumalaki ang problema. Kapag sinasabi mong may sakit ako, parang
itinatanim mo ang kaisipang ito sa bawat selula ng iyong katawan. Isipin mo ang halimbawang ito. May isang tao na medyo kumikirot lang ang tuhod, pero tinawagan niya ang 5 kaibigan niya para ikwento kung gaano siya nagdurusa. Pagkatapos ng ikalimang tawag, ang tuhod niya ay talagang sasakit ng hindi na matitiis. Pinalalakas ng utak ang signal ng sakit dahil iyon ang mismong hiningi mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw mismo ang gumagawa ng center of illness sa iyong isipan. Sa halip na ikabit ang iyong sarili sa sakit, pag-usapan mo ang iyong paggaling, gamitin ang mga linyang, kasalukuyan kong inaalagaan ang aking kalusugan o ang katawan ko ay unti-unti nang lumalakas. Huwag mong hayaang maging basehan ng iyong pagkatao ang iyong mga diagnosis. Hindi ka isang medical record. Ikaw ay isang buhay na tao at ang iyong katawan ay likas na naghahanap ng balanse at kagalingan. Ang pang-anim na mapanirang pahayag ay binubuo lamang ng isang salita, ang salitang imposible. Paglampas ng 70 taong gulang, tila ba mas madalas na nating naririnig ang salitang ito. Imposible nang gumaling ang mga kasukasuan ko. Imposible nang makahanap ng mahusay na doktor. Imposible nang maging masaya sa ganitong kaliit na pensyon. Dahil dito, kinukulong ng mga tao ang kanilang sarili sa isang pader na gawa sa mga imposibleng ito. Ang maling akala rito ay ang pagturing sa ating mga negatibong karanasan bilang ganap na katotohanan. Dahil lang nabigo ng minsan, iniisip na nating sarado na ang lahat ng pinto habang buhay. Ngunit ang paggamit ng salitang imposible ay isang anyo ng katamaran ng ating kalooban. Para mo na ring tinatalikuran ang responsibilidad sa sarili mong buhay. Bakit ka pa magsusumikap, lalaban, o mag-eehersisyo kung sa tingin mo ay wala na ring magbabago? Alalahanin natin ang mga taong nakabangon mula sa malalang stroke. Sabi ng mga doktor, imposible na silang makalakad muli, ngunit hindi nila kailanman binigkas ang salitang iyon. Naniwala sila sa sarili nilang lakas, nag-ensayo kahit masakit, hanggang sa muling nakatayo sa sariling mga paa. Ayon kay Avicenna, ang kalikasan ng tao ay may taglay na pambihirang lakas. Natutulog lang ang mga lakas na ito hanggat hindi pa talaga kailangan. Ang salitang imposible ay parang isang mabigat na tipak ng semento na humaharang sa paglabas ng mga nakatagong lakas na ito. Burahin mo na ang salitang iyan. Palitan mo ito ng tanong na, paano ko pa ito mapapabuti? Sa tuwing nagtatanong ka, pinapagana mo ang iyong utak. Pinipilit mo itong maghanap ng paraan sa halip na sumuko agad. At tiyak, darating ang mga solusyon kung mananatili kang bukas para sa mga ito. Dako naman tayo sa ikapitong bagay na sumisira sa ating kalusugan, ang pakikipagtsismisan at ang walang katapusang panghuhusga sa kapwa. Madalas nating naririnig ang mga katagang, wala silang hiya, ang sasama ng mga kapitbahay natin, o magnanakaw ang gobyerno. Maaaring isipin ninyo na walang kinalaman ito sa inyong pisikal na kalusugan, pero malaking pagkakamali iyon. Ang panghuhusga ay parang lason na unti-unting pumapatay sa atin. Akala ng iba, kapag nalalait sila ng kapwa, nagmumukha silang mas mataas o mas matuwid. Pakiramdam nila, sila ang tagapagtanggol ng katarungan. Pero ang totoo, sa tuwing nagbibitiw ka ng masasakit na salita laban sa iba, ang katawan mo ay nakararanas ng matinding stress. Dito lumalabas ang cortisol, ang hormone na nagdadala ng kaba at pagkabalisa. Isipin ninyo ang isang matandang nanonood ng balita at galit na nakikipag-away sa TV. Namumula ang kanyang mukha, bumibilis ang tibok ng puso,
at nagkakaproblema sa paghinga. Sa madaling salita, nilalaso niya ang sarili niyang dugo dahil sa mga taong hindi naman niya kakilala. Ayon kay Avicenna, may malalim na koneksyon ang kalinisan ng ating isip sa kalusugan ng ating katawan. Sinasabi niya na ang galit ay parang apoy na tumutupok sa tao mula sa loob. Kapag ikaw ay mapanghusga, ang sarili mong atay at puso ang pinahihirapan mo. Hayaan mo na ang ibang tao sa kanilang mga pagkakamali at sa kanilang buhay. Mag-focus ka sa sarili mong kapayapaan. Kung wala kang masabing mabuti tungkol sa isang tao o pangyayari, mas mabuting manahimik na lamang. Ilaan ang iyong lakas sa pagbuo, hindi sa pagwasak. Ugaliin ang pagiging positibo at mapagbigay sa kapwa. Tandaan, kung ano ang ibinibigay mo sa mundo, iyon din ang babalik sa iyo. Ang ikawalong kategorya ng mga mapanganib na salita ay may kaugnayan sa pakiramdam na wala ka ng silbi. Ang katagang, hindi na ako kailangan ng kahit sino, ay isa sa pinakamabigat na hatol na maaari mong ibigay sa iyong sarili. Karaniwan, itong nararamdaman pagkatapos magretiro sa trabaho o kapag may kanya-kanya ng buhay ang mga anak. May maling akala na ang halaga ng isang tao ay nakadepende lang sa kung ano ang naitutulong niya sa iba, na kapag wala ka ng trabaho o hindi mo na kayang tustusan ang pamilya, nawawalan na rin ng saysay ang iyong buhay. Isang napakalupit at maling paniniwala ito. Kapag sinasabi mong wala nang nangangailangan sa akin, tinatanggihan mo ang mismong halaga ng iyong pagkatao. Nakakalimutan mo ang pinakamahalagang tao na lubos na nangangailangan sa iyo at walang iba kundi ang iyong sarili. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang isang taong ibinuhos ang buong buhay sa pag-aalaga sa pamilya, ngunit biglang naiwang mag-isa sa bahay. Mapapansin mong unti siyang nanghihina, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil hindi niya alam kung paano mabuhay para sa sarili. Dito na nagsisimulang maging makalimutin ng isang tao at mawala ng gana sa buhay. Ayon sa mga sinaunang turo, ang bawat yugto ng buhay ay may kani-kaniyang layunin. Ang edad na lampas 70 ay panahon para sa pagninilay-nilay, paglago ng espiritu at pagbabahagi ng karunungan. Ngunit bago mo maibahagi ang karunungang iyon, kailangan mo munang mahanap ang kapayapaan sa loob mo. Kailangan ka ng mundong ito dahil lang sa katotohanang narito ka. Ang iyong nangiti, ang iyong mga karanasan, at ang iyong kalmadong presensya ay maaaring maging sandigan ng mga taong nasa paligid mo. Itigil mo na ang pagkaawa sa iyong sarili. Simulan mong sabihin, kailangan ko ang aking sarili at pinapahalagahan ko ang bawat araw ko. Ngayon na ang oras para gawin ang mga bagay na dati ay hindi mo magawa dahil wala kang sapat na panahon. Ang ikasiyam na nakamamatay na ugali ay ang pagkimkim ng matatandang sama ng loob. Yung mga linyang gaya ng hinding-hindi ko siya mapapatawad o ang paulit-ulit na pag-alala sa mga away na nangyari noon pa. Ang hindi pagpapatawad ay parang isang mabigat na batong kusa mong isinasabit sa iyong sariling leeg sa loob ng maraming taon. Marami ang naniniwala sa maling akala na ang pagkakait ng tawad ay isang paraan para parusahan ang taong nakasakit sa kanila. Akala natin, ang ating galit ay makakasama sa kanila. Ngunit ang mapait na katotohanan, maaaring masaya na silang namumuhay at baka nakalimutan na nga nilang nag-e-exist ka. Samantalang ikaw, unti-unti mong sinisira ang iyong kalusugan sa tuwing binibigkas mo ang mga salitang iyon. Isang malinaw na halimbawa sa aspeto ng psychosomatics, ang matagal na sama ng loob
ay madalas na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato at apdo at maaari pang mag-udyok ng kanser. Literal na ginagawang kristal ng iyong katawan ang galit na hindi mo na ilabas. Inihalin tulad ng dakilang manggagamot na si Avicenna ang nakaimbak na galit sa isang sugat na nagnanaknak dahil ayaw mong hayaang gumaling. Sa tuwing naaalala mo ang sakit, parang muli mong binubuksan ang sugat na ito. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay kailangan mo para sa iyong sarili upang mabigyan ng puwang ang malinis na enerhiya sa iyong buhay. Ang pagsasabing pinapatawad na kita at pinalalaya na kita ay isang dakilang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili mong katawan. Huwag nang maging bilanggo ng iyong nakaraan. Iwanan mo na ang pasaning iyan. Itigil mo na ang pagsasalita ng mga salitang puno ng poot. Hayaan mong huminga ng malaya ang iyong kaluluwa, lalo na sa yugto ng buhay, kung saan ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang panalo. Pangsampu, at marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang pag-aabang sa sariling katapusan. Ang mga linyang gaya ng kaunti na lang ang oras ko, malapit na akong mamatay, or isang paa ko'y nasa hukay na. Maraming nakatatanda ang madalas itong sabihin, minsan ay idinadaan pa sa biro. Ang maling akala rito ay inihahanda lang daw nila ang kanilang sarili sa kung ano ang hindi maiiwasan. Sinasabi nilang ito ay isang pilosopikal na pananaw sa buhay. Pero sa totoo lang, sa usaping pangpisikal, nagsisilbi itong utos para sa self-destruction. Binibigyan mo ang iyong cellular mind ng hudyat na ihinto na ang lahat ng proseso ng pag-aayos at pagpapagaling sa katawan. Bakit pa magpapalit ng bagong dugo o maghihilom ang mga sugat kung ang mismong may-ari nito ay handa na palang sumuko? Isang malinaw na halimbawa nito ay makikita sa mga ospital. Ang mga pasyenteng may magkaparehong sakit ay magkaiba ang nagiging resulta. Ang pasyenteng gumagawa pa ng mga plano para sa susunod na taon ay siyang nakakasurvive at bumabangon. Ngunit ang mga laging nagsasalita tungkol sa kanilang kamatayan ay mabilis na nanghihina at nawawala. Ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay hindi kailanman hinayaan ang kanyang mga pasyente na napag-usapan ang kamatayan sa kanyang harapan. Naniniwala siya na ang mga salita ay may malakas na enerhiya na humihila sa mga pangyayari sa ating buhay. Kapag nagbibiro ka tungkol sa iyong kamatayan, hindi alam ng iyong katawan na biro lang yon. Tinatanggap ito ng iyong system bilang isang direktang utos na dapat sundin. Itigil mo na ang nakakasirang gawin na ito. Simulan mong pag-usapan ang iyong mga plano. Kahit maliliit na plano lang, gaya ng pagpapalaki ng bagong halaman sa bintana, pagtapos sa iyong ginagawang proyekto, o ang pag-aabang sa susunod na pista. Buhay ang planuhin mo, hindi ang wakas. Sabihin mo ng malakas, marami pa akong magagandang araw na haharapin. Ang panglabing isang pagkakamali ay ang pagtangging matuto at umunlad. Maririnig natin ang mga linyang gaya ng, ayoko na ng bago, hindi ko na kailangan yan. O kaya, ipaubaya nyo na ang teknolohiya sa mga kabataan. Ito ay malinaw na senyalis ng pagiging matigas ng isipan. Marami ang naniniwala sa mito na kapag tumatanda na ang isang tao, nawawalan na ang utak ng kakayahang tumanggap ng impormasyon. Akala natin, normal lang na hindi na kayang matutunan ng isang nakatatanda kung paano gumamit ng remote ng TV or mag-withdraw sa ATM. Pero napatunayan na ng siyensya na mali ito. Ang ating mga neural connections
ay patuloy na nabubuo sa kahit anong edad basta't binibigyan natin ang utak ng tamang hamon. Sa tuwing sinasabi mong ayaw ko nang matuto, parang ikaw na mismo ang nagpapabilis sa pagdating ng senilidad o pagkaulyanin. Simple lang ang halimbawa. Kung hihinto ka sa paglalakad, hihina at liliit ang iyong mga binti. Ganoon din ang nangyayari sa ating utak. Kung tatanggi kang intindihin kung paano gumagana ang isang cellphone, unti-unti mong hinihiwalay ang iyong sarili sa mundo. Sabi nga ni Avicenna, ang kamangmangan ay isang uri ng sakit ng isipan. Hinimok niya tayong maghanap ng karunungan hanggang sa ating huling hininga. Ang pag-iwas sa mga bagong bagay ay nagdudulot ng matinding stress sa ating nervous system. Dito nagsisimulang mabuo ang takot sa mundo dahil pakiramdam mo ay naiiwanan ka na. Sa halip na magkulong sa iyong nakasanayan, subukang sabihin sa sarili, interesante ito, susubukan kong intindihin. Kahit hindi mo makuha sa unang subok, ang mismong proseso ng pag-aaral ay nagpapadaloy ng sariwang dugo sa iyong mga brain cells. Ito ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa Alzheimer's. Ang pagiging mausisa ay tanda ng isang batang diwa. Huwag mong hayaang mamatay ang siglang ito dahil lamang sa sarili mong mga salita. Ang ikalabindalawang sumisira sa ating kalusugan ay ang mga salitang nagpapahayag ng lubos na panghihina, ang linyang wala na talaga akong lakas. Siyempre, ang enerhiya ng isang 70 taong gulang ay hindi kapareho ng sa isang 20 anyos. Katotohanan yan. Pero madalas tayong nahuhulog sa isang mapanganib na paniniwala na kapag ipinakita nating mahina tayo, mas aalagaan at tutulungan tayo ng mga tao sa paligid natin. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay parang isang sumpa na tuluyang umuubos sa natitira nating lakas. Kapag binigkas mo ang wala na akong lakas, tinatanggap ito ng iyong subconscious mind bilang isang ganap na katotohanan. Agad itong nag-uutos sa iyong mga kalamnan na mas lalong mag-relax at manghina. Halimbawa, isipin mo ang isang taong kailangang pumunta sa tindahan. Kung bago pa man siya humakbang, ay sasabihin na niyang wala na siyang lakas, mapapagod na siya agad kahit nasa may hagdan pa lang. Pero kung sasabihin niya, maglalakad lang ako ng dahan-dahan at magpapahangin, madali niyang mararating ang kanyang pupuntahan. Ayon sa mga kasanayang silanganin na pinagbatayan ni Avicenna, ang enerhiya ay sumusunod kung nasaan ang iyong atensyon. Kung nakatuon ka sa iyong panghihina, lalo mo lang itong pinararami. Ang kailangan ay matutong gamitin ng tama ang iyong lakas, hindi ang ireklamo ang kawalan nito. Kaya palitan mo ang iyong nakasanayang sabihin. Sabihin mo, ngayong araw, gagawin ko ang lahat sa bilis na komportable para sa akin. O kaya, iipunin ko ang aking lakas para sa mga pinakamahalagang bagay. Hindi ka mahina, nasa energy saving mode ka lang. Igalang mo ang iyong katawan at huwag mo itong itakda sa panghihina. Palaging isipin na may lakas ka pa. Kailangan mo lang itong gamitin ng may talino at para lamang sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Ang ikalabintatlong bitag sa ating pananalita ay ang pag-aasal biktima. Ito yung mga linyang gaya ng bakit ako pinarurusahan ng ganito? O bakit ba napaka-unfair ng buhay sa akin? Madalas nating naririnig ang mga ito kapag lumalala ang isang karamdaman o kaya naman ay kapag may mabigat na problemang pinansyal. Ang maling akala rito ay ang pag-iisip na pinaparusahan tayo ng Diyos o ng universo dahil sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakit. Dahil dito, nauubos ang ating lakas sa paghalungkat sa nakaraan para hanapin ang dahilan ng ating parusa.
Ngunit ang ganitong pananaw ay unti-unting nagnanakaw sa iyong determinasyon. Kapag tinatanong mo ang bakit ako, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang posisyong wala kang kalaban-laban. Isipin niyo ang dalawang taong may parehong sakit. Ang isa ay iiyak at magtatanong sa langit kung bakit ito nangyayari sa kanya. Mabilis siyang susuko. Pero ang isa ay magtatanong ng, ano ang dapat kong baguhin sa buhay ko ngayon? Magsisimula siyang kumain ng tama at mag-ehersisyo. Laging sinasabi ng tanyag na manggagamot na si Avicenna sa kanyang mga pasyente na ang sakit ay hindi parusa, kundi isang senyalis mula sa katawan na nawala ang balanse sa loob nito. Humihingi ang iyong katawan ng tulong. Hindi ka nito pinaparusahan. Kaya naman, itigil mo na ang paghahanap ng sisisihin sa iyong mga nararamdaman. Burahin mo na sa iyong bokabularyo ang mga salitang parusa at kawalan ng katarungan. Palitan mo ang mga ito ng mas positibong kaisipan. Sabihin mo, isa itong pagsubok at makakahanap ako ng paraan para malampasan ito. Ang paglipat mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging bida sa sarili mong buhay ay nagdudulot ng tunay na himala sa paggaling. Kahit sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa sa paningin ng medisina. Ang ikalabing-apat na bahagi ay tungkol sa maling pagtingin o pagpapawalang halaga sa ating sariling buhay. Minsan, maririnig natin sa mga nakatatanda ang mabibigat na salitang gaya ng nasayang lang ang buhay ko o wala akong narating. Ang mga kaisipang ito ay nagmumula sa madalas na pagkukumpara ng ating sarili sa mga mas matagumpay na kapitbahay o sa mga taong nakikita natin sa telebisyon. Isang malaking pagkakamali ang isiping ang tagumpay ay nasusukat lamang sa dami ng pera o sa taas ng katungkulan. Kung ang isang tao ay nagsilbi bilang isang simpleng guro o engineer sa buong buhay niya, baka maramdaman niyang wala siyang silbi pagdating ng kanyang katandaan. Ngunit ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa tuwing binibitawan mo ang mga salitang ito, para mo na ring sinisira ang iyong sariling pagkatao. Binubura mo ang kabuluhan ng ilang dekadang pananatili mo sa mundo. Isipin mo ito, maaaring nakapagpalaki ka ng tatlong mabubuting anak, nakapagtayo ng sariling tahanan at nakapag-alaga ng isang magandang hardin. Ngunit pakiramdam mo ay bigo ka pa rin dahil hindi ka naging direktor ng isang malaking kumpanya. Ang ganitong walang tigil na paninisi sa sarili ay nagdudulot ng pinsala, hindi lang sa isip, kundi maging sa iyong puso. Ayon sa pilosopong si Avicenna, hindi makakamit ang katahimikan ng loob kung wala tayong pasasalamat sa ating pinagdaanan. Bawat buhay ay kakaiba at may sariling halaga. Nalampasan mo ang mga pagsubok, nagmahal ka, umiyak at tumawa. Ang mabuhay at lumaban ay isa ng malaking tagumpay. Huwag na huwag mong mamaliitin ang iyong naging lakbayin. Ipagbawal mo sa iyong sarili ang pagsasabing na sayang lang ang iyong panahon. Sa halip, kilalanin mo ang iyong mga nagawa. Sabihin mo ng malakas, nabuhay ako ng matagal, dumaan sa hirap, ngunit naging napakahalaga ng aking buhay. Ang aking mga karanasan ay walang katapat na halaga. Ipagmalaki mo ang iyong sarili at ang iyong narating. Ang panglabinlimang mapanganib na kaisipan ay ang palagiang pagkatakot sa hinaharap. Karaniwan nating naririnig ang mga katagang, natatakot ako sa bukas, hindi natin alam ang mangyayari, o nakakatakot ng mabuhay. Ang takot ang pinakamapangwasak na emosyon sa lahat. Marami ang naniniwala sa maling akala na ang pag-aalala ay isang paraan ng paghahanda. Nanonood tayo ng mga nakakaalarmang balita at pinag-uusapan ng mga krisis
sa pag-aakalang kontrolado natin ang sitwasyon. Ngunit ang totoo, ang pag-aalala ay hindi panangga sa mga problema ng bukas. Ninanakaw lang nito ang kapayapaan ng iyong kasalukuyan. Kapag paulit-ulit mong binibigkas ang iyong mga kinatatakutan, sagad-sagaran ang pagtatrabaho ng iyong nervous system. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang insomnia o kawalan ng tulog. Humihiga ka para magpahinga pero hindi ka dalawin ng antok dahil sa paulit-ulit na negatibong senaryo sa iyong isip. Dahil dito, gigising kang pagod at maaaring tumaas pa ang iyong presyon. Ang madalas na pagdaloy ng adrenaline ay nagpapahina sa iyong mga ugat. Ayon pa sa mga turo ni Avicenna, ang takot ay nagpapahina sa ating depensa at natural na kakayahan ng katawan na protektahan ang sarili. Walang saysay ang matakot sa hinaharap dahil hindi pa naman ito dumarating. Sinasayang mo ang iyong tunay na kalusugan para sa mga problemang nasa isip mo lang. Ihinto na ang pagbibigkas ng iyong mga takot. Huwag nang pakainin ang iyong panik. Sa halip na sabihing, natatakot ako, sabihin, kakayanin ko ang anumang pagsubok na darating, ngunit sa ngayon, maayos ang lahat. Ibalik ang iyong atensyon sa kasalukuyan. Tumingin ka sa paligid. Ligtas ka sa iyong silid, mayroon kang pagkain, at sa mismong sandaling ito, wala kang dapat ikabahala. Ang ikalabing-anim na pagkakamali ay ang marahas na pagtanggi sa tulong ng iba. Madalas nating naririnig ang mga katagang, kaya ko na ito, huwag niyo akong pakialaman, o hindi ko kailangan ng awa niyo. Kadalasan, nagmumula ito sa maling uri ng pride. Nahihirapan ang mga nakatatanda na aminin na kailangan na nila ng suporta. May maling akala kasi na kapag tumanggap ka ng tulong, ikaw ay mahina na o wala ng silbi. Takot ang marami na maging pabigat sa kanilang mga anak. Kaya naman idinadaan nila sa pagsusungit ang pagtaboy sa malasakit ng iba. Ngunit ang ganitong asal ay may masamang bunga. Kapag sinabi mong, hindi ko kailangan ng kahit sino, para ka na ring nagtatayo ng pader ng kalungkutan sa paligid mo. Isipin nyo ang halimbawang ito. Isang matandang babaeng may rayuma ang tumanggi sa tulong ng kanyang anak sa paglilinis ng bahay. Dahil sa pagpupumilit na magbuhat ng mabibigat na timba, inatake siya sa puso. Gayong maaari naman sana niyang tinanggap ang tulong ng may bukas na loob. Itinuro ng pantas na si Avicenna na ang tao ay nilikhang panlipunan at ang pagtutulungan ay likas sa ating pagkatao. Ang pagtanggap ng tulong ng may dignidad ay tanda ng tunay na lakas ng loob, hindi ng kahinaan. Kapag pagalit mong itinataboy ang iyong mga mahal sa buhay, nasasaktan mo sila at nagkakaroon ng lamat ang inyong relasyon. Sa halip na sabihing, kaya ko na ito ng pasigaw, palitan ito ng pasasalamat. Subukang sabihin, salamat, malaking tulong ito sa akin. Hayaan mong ipadama ng iyong mga anak ang pagmamahal nila sa iyo. Ibahagi mo sa kanila ang iyong mga pasanin at makikita mo, gagaan ang iyong pakiramdam. Tandaan, ang labis na pride ay nakakasira, ngunit ang pagpapasalamat ay nagbibigay ng kagalingan. Ang panglabimpitong punto na tatalakayin natin ay tungkol sa walang katapusang pagsisisi sa mga nasayang na pagkakataon. Paboritong linya ng marami ang, paano kaya kung iba ang ginawa ko noon? Maraming tao ang nakauubos ng oras sa kakaisip na sana ay ibang trabaho ang pinili nila, ibang tao ang pinakasalan, o sa ibang lungsod sila lumipat. Akala natin, ang pag-ungkat sa mga lumang pagkakamali ay nakakatulong para maging mas matalino tayo. Pero kapag nasa edad 70 ka na, ang paulit-ulit na pag-iisip sa mga bagay na hindi na mababago ay parang pagpapahirap na lamang sa sarili.
para itong paglalagari sa mga kusot, isang walang saysay na gawain. Sa tuwing binabanggit mo ang mga linyang ito, itinatapon mo lang ang iyong lakas sa wala. Isipin mo ang isang taong hindi na mapansin ang ganda ng kanyang pamilya ngayon dahil nakakulong pa rin siya sa alaala ng kanyang unang pag-ibig na hindi naman nagtagumpay. Nagdudulot ito ng pangmatagalang kalungkutan. Itinuro ni Avicenna, pati na ng mga pilosopo ng silangan, na dapat nating tanggapin ang ating tadhana ng buong puso. Lahat ng nangyari sa iyo ay ang tanging tamang senaryo para sa iyong paglago sa sandaling iyon. Noong panahong iyon, wala ka pang karanasan at kaalamang taglay mo ngayon. Kaya naman, itigil mo na ang pagpapahirap sa iyong sarili gamit ang salitang sana. Alisin mo na ang linyang ito sa iyong isipan. Sabihin mo sa iyong sarili, ginawa ko ang pinakamabuting desisyon na kaya ko noong panahong iyon at wala akong pinagsisisihan. Tanggapin mo ang iyong buong kasaysayan, kasama ang lahat ng iyong mga pagkakamali at tagumpay, dahil ang lubos na pagtanggap sa iyong nakaraan ang siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob at malusog na katawan sa mahabang panahon. Ang panlabing-walong sumisira sa ating kalusugan ay ang mga salitang nagpapawalang halaga sa medisina at sa proseso ng paggaling. Madalas nating maririnig ang mga katagang, walang alam ang mga doktor, lason lang ang mga gamot, o pinapalala lang ng mga ospital ang lagay ng pasyente. Totoo namang may iba't ibang uri ng serbisyong medikal, pero ang lubos na pagtanggi rito ay isang mapanganib na landas, isang maling akala na dahil sa ating karanasan sa buhay, mas marunong na tayo kaysa sa mga eksperto. Marami ang nagmamarunong sa paggamot sa sarili o tuluyang umiiwas sa doktor gamit ang mga negatibong pahayag na ito. Subalit tandaan ninyo, sa tuwing sasabihin ninyong hindi makakatulong ang mga doktor, tinatanggihan ninyo ang tinatawag na placebo effect. Binibigyan ninyo ang inyong utak ng utos na maging walang silbi ang anumang gamutan. Halimbawa, umiinom ang isang pasyente ng tamang gamot para sa kanyang blood pressure, pero paulit-ulit naman niyang sinasabi na hindi ito gumagana. Ang resulta, hindi gaanong tinatanggap ng katawan ang gamot dahil ang psychosomatic block o ang harang sa isipan ay nakakaabala sa kemikal na proseso sa loob ng ating organismo. Ayon sa dakilang manggagamot na si Avicenna, ang kalahati ng tagumpay sa paggaling ay nagmumula sa tiwala ng pasyente sa kanyang doktor at sa paniniwalang siya ay gagaling. Kung wala ang tiwalang ito, kahit ang pinakamabisang gamot o lunas ay mawawalan ng bisa. Kaya naman, itigil na ang pagbatiko sa mga doktor at sa medisina. Kung hindi ka komportable sa isang espesyalista, humanap ka ng iba na mapagkakatiwalaan mo. Palitan ang iyong mga salita ng positibong pananaw. Sabihin mo, makakahanap ako ng mabuting paraan para tulungan ang aking katawan. At ang mga gamot na ito ay nagbibigay sa akin ng ginhawa at lakas. Ang iyong paniniwala ang siyang pangunahing susi sa iyong kalusugan. Ang ikalabinsyam na punto ay ang paglalagay ng negatibong tatak o label sa sarili mong isipan. Madalas nating naririnig ang mga katagang, mahinang-mahina na ang memorya ko o hindi na talaga gumagana ang utak ko. Hilig ng mga nakatatanda na isisi sa edad ang kanilang pagiging malilimutin. Kapag naiwan ang susi, sasabihin, ganyan talaga kapag tumatanda. Kapag hindi maalala ang pangalan ng isang artista, sasabihin, tuyot na ang utak ko. Isang malaking mito na ang paghina ng memorya pagtuntong ng edad na 70 ay isang normal
at hindi may iwasang proseso na dapat na lang nating tanggapin. Pinatunayan ng makabagong siyensya na ang tinatawag na neuroplasticity o ang kakayahan ng utak na magbago at matuto ay nananatili hanggang sa huling yugto ng buhay. Ang problema, sa tuwing sinasabi mong mahina ang memorya ko, para kang nagbibigay ng direktang utos sa iyong utak na huwag nang magtanda ng impormasyon. Bakit pa nga ba magpapagod ang utak mo kung ang mismong may-ari nito ay sumuko na? Isang malinaw na halimbawa, ang taong laging nagrereklamo sa kanyang memorya ay tuluyan ng tumitigil na sumubok magsaulo. Hindi na siya nagbabasa ng mga libro o nag-aaral ng mga bagong bagay. Kaya naman lalong bumibilis ang paghina ng kanyang isipan. Isa itong mapanirang siklo. Noon pa man, inirekomenda na ng tanyag na manggagamot na si Avicenna sa kanyang mga pasyenteng nakatatanda na patuloy na sanay ng isip lumutas ng mga logic puzzles at makipagpalitan ng mga opinyon tungkol sa buhay. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masama ang iyong utak ng malakas. Sa halip na sabihing nakakalimutan ko, mas mabuting sabihin na maaalala ko rin ito mamaya. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Igalang mo ang iyong talino. Gumamit ng mga positibong pahayag tulad ng malinaw ang aking isip at matalas ang aking memorya. Purihin ang iyong sarili sa bawat salitang iyong maaalala. Tiyak na pasasalamatan ka ng iyong utak at magsisilbi ito sa iyo ng mas matagal at mas maayos. At sa huli, ang ikadalawampu at huling bahagi, ang kakulangan ng pasasalamat. Ang pinakamalalang ugali ay ang isiping may utang sa akin ang lahat. Pakiramdam mo ay dapat malaki ang pensyong ibinibigay ng gobyerno. Dapat ay laging tumatawag ang iyong mga anak at kailangang lahat ay magparaya sa iyo sa bus. Ang pag-aakalang dapat kang pagsilbihan ng mundo dahil lang sa iyong edad ay nagdudulot lamang ng matinding pagkadismaya. Maling isipin na ang pagtanda ay sapat na dahilan para sambahin ka ng iba. Ang tunay na paggalang ay nakukuha sa pamamagitan ng karunungan at kabutihang asal, hindi sa pagrereklamo o paggawa ng eksena. Kapag ang pananaw mo ay dapat akong pagsilbihan, laging mainit ang iyong ulo dahil hindi kailanman matutumbasan ng realidad ang iyong sobrang taas na inaasahan. Halimbawa, nagagalit ang isang matanda dahil isang araw lang bumisita ang kanyang mga anak imbes na dalawa. Sa halip na matuwa na nagkita-kita sila, sinisira niya ang mood ng lahat dahil sa panunumbat. Ang ganitong galit ay agad na nagpapataas ng presyo ng dugo at nakakasama sa iyong panunaw. Naniniwala ang tanyag na manggagamot na si Avicenna na ang pagpapasalamat ay ang pinakamataas na birtud na nagpapagaling sa kaluluwa. Kaya naman, palitan ng katagang, dapat ginawa niyo ito para sa akin ng simpleng salamat. Matutong magpasalamat sa bawat maliit na bagay, sa pagsikat ng araw, sa kakayahan mong maglakad, sa simpleng tawag ng iyong apo. Ang tapat na pasasalamat ay naglalabas ng mga happy hormones sa ating utak, gaya ng dopamine at serotonin. Ito ang pinakamabuting natural na gamot. Magpasalamat ka sa mundo at makikita mo, mas lalo kang aalagaan nito ng higit pa sa iyong inaasahan. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Alam nyo na ang kamanghamanghang sikreto ng dakilang si Avicenna. Ang mga salitang binibitawan natin ay hindi lang basta tunog. Ang mga ito ay makapangyarihang triggers sa ating katawan. Sa tuwing sinasabi mong, matanda na ako, wala na akong lakas, or huli na ang lahat, ikaw mismo ang pumipindot sa baton ng mabilis na pagtanda ng iyong organismo. Nakakagulat, di ba?
Ang akala nating simpleng pagrereklamo lang sa araw-araw ay isa na palang programa para sirain ang ating sarili. Napakahalaga ng pagkakatuklas na ito. Ngayong alam nyo na, hawak nyo na ang matinding kapangyarihan para sa inyong sariling kalusugan. Maaari ninyong itigil ang paghina ng inyong katawan ngayon din sa pamamagitan lang ng pagbabago ng inyong pananalita. Palitan ang mga salita ng sakit ng mga salita ng kalusugan. Palitan ang hinanakit ng pasasalamat. At palitan ang takot ng pananabik sa buhay. Simulang kausapin ang sarili sa positibong paraan na may paggalang sa iyong katawan at sa iyong edad. Bilang pagtatapos, tandaan nyo ang mahalagang kaisipang ito. Ang inyong edad ay hindi isang hatol. Ang inyong pananalita ang inyong magiging pinakamahusay na manggagamot o ang inyong sariling tagabitay. Kaya naman, piliin ng mabuti ang inyong mga salita. Maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, siguraduhing mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang sikreto ng mahabang buhay. I-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. At ngayon, mag-comment sa ibaba. Anong negatibong salita ang madalas nyo ring nasasabi o naririnig sa inyong mga kakilala? Sabi ka kong basahin ang inyong mga kwento at pag-usapan natin yan.